Napanood niyo ba yung viral na video ni KMJS sa mga teachers loan? May 100 mga teacher ngayon lubog sa utang sa lending companies. Ngayon, meron ng amendment na ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas para matulungan ang mga teachers sa kanilang salary loan. So anong ibig sabihin yan? Kung dati, fixed term lang ang mga salary loan from 3 to 5 years, ngayon, pwede nang ma-extend. Kahit hanggang 10 years pa yan. Mas mahabang loan term, mas mababa ang monthly amortization. Eh di mas marami kang malaloan. Gusto mo yon? Siyempre, gusto mo yon. Pero eto kung mas mahaba ang loan term, ibig sabihin nun, mas mahirap at mas stricto din sila sa pag-approve ng ating mga loan. So, ano yung mga factors na magiging basihan para maging credible tayo sa mga loan natin? Siyempre, una na dyan ay yung kakayahan mong magbayad or yung ability to pay. Kaya ba ng sweldo mo yung monthly amortization? Kung oo, abay check ka na dyan. Pangalawa, ang iyong record ng pagbabayad or yung tinatawag natin na repayment history. O di ba? Nagbabayad ka ba on time? Wala ka bang na-miss? So kung wala yan, abay check ka na. Pangatlo, syempre, yung income mo o yung sinasahod mo buwan-buwan. Kung kaya ba niyang bayaran yung monthly amortization mo, abay check ka na dyan. At ang pang-apat is yung kasunduan ni borrower at ni lender or nung bangko na paglolonan ninyo. So yun lang naman yung mga kailangan nating factors or apat na yon para kayo ay maging credible for loan term extension hanggang 10 years. Mag-reloan? Abay, kakaloan mo lang reloan na naman. Pero guys, alam nyo, dito sa bagong amendment na to, ay hindi na ganun kadaling mag-reloan. Bakit pinahirap? Because this is the very purpose po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para mawala yung utang, reloan, utang cycle. Ang dami kong sinabi, na-gets mo ba? So, eto lahat ang kabuuan ng amendment nitong panukala ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung dati, meron tayong fixed term na 3 to 5 years para magbayad ng loan, ngayon ay pwede nang ma-extend hanggang 10 years. In terms of approval naman, dati is mas mabilis ma-approve ang mga loan natin. Pero ngayon is mas mahirap nang ma-approve dahil nga extended ang ating loan terms. In terms ng pagre-reloan naman, dati is mas mabilis mag-reloan. After 1 year lang, pwede ka nang mag-reloan. Pero ngayon dito sa amendment is mas mahirap na tayong mag-reloan. Oh, sana may natutunan ka. Ano pang ginagawa mo dyan? I-follow mo ko para laging updated sa mga susunod nating mga content. Bye-bye!